paggabay. Salamat, Panginoon, sa bigay na pinagkalooban para muli mabigyan ka ng mabuling pagsamba. Salamat, Panginoon, sa hindi na binigay mo sa amin, Panginoon, para nakilangin ka at purihin ka. Sa aming pagsamba lahat, ikaw siyang muna, ikaw siyang tumilo sa aming kaligtaan, Panginoon. Ang iyong Espiritu Santo, maramdaman ng bawat isa sa iyong pagkilos. Magbago ka ng buhay, Panginoon, mabigyan ka ng solusyon sa kanilang mga pagsubok, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa patuloy na pagtulay at gabay. Salamat, Panginoon, sa pagbabago ng buhay na sinisimulan mo na ngayon, Panginoon. At salamat, Panginoon, sa kagungkayan at talagang aming kami hindi na malilis at nakaaway sa pagkakasama ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa inanang binibigay ang mabuling pagsamba, malugod ka, mamalahati ka, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen. Hallelujah!
ngayon, Panginoon, iniibigin namin sa iyo, papuling pagsambang, tanging sa iyo lamang. Nararata ko, Panginoon, hallelujah. Lulabihin ka pa sa mga. Salamat sa pagyaman mo, ang presensya mo, ang iyong nais ko, ang puso ko ay para sa iyo.
pangalan, Lord, maraming salamat. Pinadalangin po namin, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa buhay ng aming pastor, sa kanyang apo po, Panginoon, sa kaarawan ng 60 years old pa, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat sa kanyang buhay. Tinataas mo siya sa aming harapan po, Panginoon. Lord, maraming salamat. Itago po kami sa iyong likuran, Panginoon, at kami magpapumaba, maitaas sa buhay namin, Panginoon. Lord, salamat sa iyong buhay, Panginoon, na napakadakilan, Lord, maraming salamat. Sa tugtugan, sa awitan, Panginoon, nararamdaman na namin ang iyong presensya. Lord, maraming salamat. Sabi mo nga, Panginoon, may 2-3 na nakatipon-tipon. Pero ngayon, Panginoon, mas mahigit kami sa 3, Panginoon, pagpuri sa pangalan mo, Panginoon. Maisabuhay ka namin, Panginoon, at mahiyayag ang iyong mga pangalan, Panginoon, sa bawat kaluhan na ligaw, Panginoon. Lord, maraming salamat. Dahil ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Kami po ay naniwala, Panginoon, na ito po ay tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, maraming salamat. Kami ay nanalig, nanampalataya, Panginoon. Kami ay malakas, malusog, masigla, pinagpala, pinamuran. Ang lalo pa namin matatanggap ang biyaya mo, Panginoon. Dahil sa habag at awa at sa mirakil na iyong binigay, Panginoon, kami po ay nanalig sa iyo, Panginoon. Walang imposible sa iyo, Panginoon, kapag kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Kaya nararamdaman namin ang iyong presensya sa oras na ito, Panginoon. At lalo pa, Panginoon, papalain mo at mamaya ang Jubilee Revival, Panginoon. Na lalo pa kami lumago sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, maraming salamat. Salamat, Panginoon. Ikaw dakilain at pinabalik namin ang pagsamba sa iyong tuturi, Panginoon. Dahil sa pangalan mo, Jesus, namin, Panginoon, na tagapagligtas, ang lahat ng mga anak, magsabi na, praise the Lord! Hallelujah!
ngayon po, sa ating mga simpleng paalala ngayong umaga, every Wednesday po, nag-start ang ating live streaming service ng dalawang 8:30 p.m. Hallelujah. And then pagdating naman po ng Sunday School, is 10 o'clock p.m. nag-start ang ating gawain. And then Sunday afternoon is 5 o'clock p.m. Hallelujah. And then for our additional announcement po, mamaya po meron po tayong Pastors Gathering sa gala po ng alas 3 ng hapon hanggang alas 5. Kaya po ina-encourage ko po yung bawat isa. Sa lahat po na nandito ngayon is balik po tayo mamayang hapon. Sabihin mo sa katabi mo, balik ka mamaya. Amen. At ngayon po, and then after ng Pastors Gathering is meron tayong Jubilee Service sa ganap na 6 o'clock p.m. And then meron po tayong guest speaker, hallelujah, sa pamumuno po ni Pastor Rafael Soriano from Victory Church, Montalban, Rizal. Kaya mamaya po, ina-encourage ko po sa Mateo, hallelujah. At ina-encourage ko po talaga mamaya na wag po natin palagpasin yung pagkakataon, hallelujah, dahil minsan lang po tayo bisitahin ng galing po sa ibang Victory Church. Kaya wag po lang po tayo papayag na mamayang hapon at mamayang gabi is hindi po tayo makakabalik. Hallelujah. At ngayon po, sa ating mga upcoming events pa po, July 7, which is bukas, morning po yun, Monday po yun, meron po tayo Pastors Meeting and Jubilee Service sa Victory Church Antipolo. And then every third Wednesday of the month, meron din po tayo tinatawag na revival service na gaganapin po dito sa ating simbahan. Hallelujah. And then, yun po, tumigot po ang ating revival every Wednesday po ng third Wednesday of the month. Kaya wala po tayong live streaming po nun. Ginaganap po natin ang physical po dito sa ating simbahan. Kaya ina-encourage ko din po yung bawat isa. Hallelujah, supportahan po natin ang gawain ng ating Panginoon. At kung sino po ito excited na para sa pinakamasayang gawain, hallelujah, para sa ating Panginoon. Even sa ating thanks and offering, pamulahan po ni Brother Ernel. Kaya minsan pa, bigyan natin ng malakas sa ating Panginoon sa iyo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Masaya po ba tayo? Amen. Magsaya po tayo. Amen. At alam naman natin na sa bawat araw ay naroon yung bigaya. Yung mga lungkot, pero hindi po na natin yung malungkot. Hindi po ba? Kailangan naroon laging saya, bigaya, kasi narito pa po tayo sa lupa. Amen. Nananatili tayo na buhay. Hindi po ba? So yun, happy birthday po. Hindi ko po alam na birthday ng pastor. Ako. Happy birthday po. Dalawa linggo po. Wala. Kasi sa ano po sa trabaho, ay ako po yung makalitmat. Kaya mahirap po talaga na kasi po yung nakakatiwala sa ginagawa. Kaya ano naman po, unang hihingi lagi ako sa Panginoon ng tawad. At naroon naman po yung puso. Kaya sabi nga po sa na hindi lamang kailangan na nanonood tayo. Amen. Di ba po? Hindi lang kailangan na nanonood tayo sa mga gawain, sa mga live. Kinakailangan naroon po yung pagdalaw. Amen. Mas mahalaga po yung pagdalaw dahil yung nararanasan natin po natin yung kasamahan, yung mga kapatid natin na nakakita sa bawat sa atin. Amen. So yun po, dumako na po tayo sa giving na kung saan ay napakahalaga sa bawat isa. Amen. Sabi nito, saan po natin? Sa aklat po ng Pilipos, chapter 4, verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin, kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Pagpalaan ng Diyos ang kanyang salita. Amen. Sabi dito, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan. Ano po ba yung natutuhan natin? Simula doon tayo ay binago ng Panginoon. Napakarami, hindi po ba? Kung hindi pa po tayo nagbabago ng Panginoon, ano po pinagkakaabalahan ng ating mga pera? Unang-una po sa mga manginginom. Amen. Ano po, marami din dati ng mga manginginom, hindi naman po natin tinatagi. Amen po ba? Saan po nang pupunta? Sa alak, di ba po? Minsan, bago pa po natin maisulit sa mga asawa, yung pera, nababasa na po yun. Amen po ba? Lalo pag Sabado,
Nababawasan na po yan yung ating mga pera. Pero sabi nga po doon, doon tayo nakakilala sa Panginoon. Gano'n lang yung hinihingi ng Panginoon sa atin. 10% lang po. Amen. Pero nung mga nagiinom pa po tayo, may gano'n po yung nababawas. Mas malaki pa po sa 10%. Bugbog pa po yung katawan. Amen po ba? Kinabukasan, sino pa po? Naranasan po po yun sa akin naman. Dahil sa kung magbabalik na po yung ay talaga sabi nga kayo ng pastor na titirahin talaga sa iyo yung atay, baga. Yun po yung pinasakit din ng aking ama. Alak, kukunti na lang yung napapapunta sa magulang ko. Amen? Kaya sa isip ko po nung bata pa talaga ako ay ano po talaga na hindi ko gagayahin yung aking ama. Amen? Kaya nga po noon, hindi ko binaya, ano ng bisyo, hindi ko naranasan. Kaya salamat ako sa Panginoon at alam ko na siguro ito talaga yung tawag sa akin ng Panginoon. Pagin sa atin po sa bawat isa. Dati po tayo, kung halimbawa po tayo ay talamak sa mga bawal na gawain, pero narito na rin po tayo ngayon. Iba na yung kinikilos ng ating buhay. Amen po ba? Kaya sabi nga po dito, yung mga bagay na natutuhan natin kinakailangan gawin na natin. Ano ba yung mga bagay sumanong tayo nakakala sa Panginoon? Una-una po niya, sabi na po doon ay tanggapin natin ang ating Panginoon ng buong buo. Buong buo po, lahat ng pinagagawa niya, lahat ng pinag-utos niya, yun po yung kinakailangan natin gawin. Awag nga po sa ganito sa tithes and offering, naroon ang kinakailangan makibigay po natin. Mayaman naman po ang Panginoon. Sa iba po, sa mga pilosopo, bakit parang bibigyan ng Panginoon? Pinapakayaman na yan. Amen? Pero hindi po nila alam na sinusukat ng Panginoon yung ating puso. Tinitingnan niya kung hanggang saan ba yung kabutihan mo. Kung hanggang saan ba yung mga natutunan mo. May natutunan po ba tayo simula nung tayo na binago ng Panginoon? Amen? Kaya hindi na po natin pinakailangan na ipaalala. Amen? Dahil sabi nga po doon, habang tayo tumatagal sa lingkod sa Panginoon, natututo po tayo. Amen po ba? Amen. Kaya salamat po sa Panginoon. Sabi dito, sabi ko dito, isang gawa ninyo lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Lagi po na sumasa atin ang ating Panginoon. Naroon sinasamahan na tayo. Sabi nga po doon, nagbigay man po tayo sa ating Panginoon, naroon yung pagsabi ng pagkilos sa bawat isa sa atin. So yun, salamat po sa Panginoon. Tinatawagan ko lang po yung ating mga. Amen. Sige po, tayo na nalangin. Amen. Dakilang Diyos na kapangyarihan sa lahat, napupuri na papasalamat po kami sa umaga ito, about sa tansindopilin mo, Panginoon. Naroon po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, ang aming buong katawan mo, kaluluwa, Lord God, na nagpapatuloy yung aming kabutihan at tinuro mo sa bawat isa sa amin. Tinuro mo, Panginoon, sa iyong hinilang sa lugar na ito, Panginoon, ang aming Ama sa pananampalataya, dakilang Diyos na kung saan isinalin na, Panginoon, sa bawat isa sa amin, yung mga pinagagawa mo sa kanya. Lord God, about sa kabutihan, about sa pagbibigay ng ikapo, mga kaloob, dakilang Diyos. Kaya Panginoon, sa oras na ito, gagawin po namin, simula pa nung una kami tumunggap sa iyo, Lord God, hanggang sa wala kami, Panginoon, sa lupang ito, naroon na mananatili yung kabutihan ng bawat isa sa amin, matapakan, Lord God, about sa ikapo, about sa kaloob, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Alam namin po, Lord God, na ang bawat nagbibigay sa umaga ito o ang hindi man makapagbigay namin ng Diyos, alam namin na may mga bagay na bibigay ka sa kanila upang sila rin man, Panginoon, na makapagbigay o pagbahagi sa gawain ito, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pinakamataas at papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos sa mga kapatid. Ang saya ng palakpakan.
So, sa mga nanonood sa live natin, malapit ko ng alising yan. Kaya, lalo na lang kayo, kahit wala tayo ng service. Umaga. Kasi iba, hindi lumadalo. Sa online na lang sa pangasa. Ang purpose kasi niya, sa mga senior citizen, sa mga bullies, sa mga sa mga nanay na may mga anak na nahihirapan dumalo, ipag nanay na nandito, may madala na. Yan ang iba naman sa trabaho, kaya kahit hindi sila nakadalo, ay nanonood ng ating live streaming, ating online service sa umaga. Pero pakiusap ko lamang sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, kapag tayo ay may panahon, sila natin makapunta sa Diyos. Ito sa pagmay umaga. Amen? Tayo po'y manalangin. Salamat po sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lahat sa iyo po po'y pinagpapalwala. Sino man po may karamdaman, nanonood ng live nito, Panginoon, una po yung pagpalang kamay sa pangalan po kayo ni Jesus makatanggap ng kagalingan. Hallelujah sa lahat ng may arawan, sa lahat ng may wedding anniversary. Hallelujah sa lahat ng mga may pangailangan, ikaw lamang Diyos ang aming malalapitan, mapagkatiwalaan, maaasahan sa lahat ng mga promises mo. At yan po, ay kami na po tinatanggap. Hallelujah na yung umaga na may pasalamat ng katapunan. Sa iyo po papuri, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, pwede na tayo mo mga kapatid. Welcome. Ay si Sir Sophia, si Tim Times lang natin. Yung Sophia, nakasama ko noon, ay isa naman nanay. Tama ba yun lahat, sweetheart? Sophia yung pangalan na ni Sophia, Sophia din. O, pangalan ng Sophia. Masipag mo yung evangelization. Kaya karamihan mo yung pangalan ng Sophia. Ay tali sa pag-awit. May Sophia, kakahinan ni Windsor. Kasi karamihan mga nakilala ko Sophia, mga gagaling kumanta. Si Lisa, magaling naman kumanta. Hindi na kalimutan natin ko. Hallelujah. Lahat naman kayo. Amen. Naman ko lang si Sir Lian. Yan, no? Praise God. Parapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At nawa ay tuloy-tuloy na kapatid. Alam po, busy sila. Pinagpapwede yung kanilang inuman, gamit ko sila. Una, papasalamat ako sa Diyos. Ayan. Ito kasing si Bunso muntik na kami magka-birthday. July 2 ako, July 3 naman siya. Noong panahon na yun, kumuha ko ng license ng LTO, sa LTO Nagli-labor yung ipapanganak naman yan. Pinanganak ko sa kinabukasan. Kaya, salamat sa mga nag-asikaso. Pag-akit ko, nabigla po ako na ganitong nakita ko Sabi ko, kahit wag na ako, kay bait na lang kaya kagabi, umuwi sila ng anong oras na. Hallelujah. At nawa, mga kapatid, wag natin kalimutan, hallelujah, na sa bawat buhay natin, sa bawat hininga natin, mayroong pinanggagalingan. Sinalala ko nung edad kong 18 years old, nagkaroon ako ng taning. Diba? Kaya ko nga tinanggap si Lord kasi nag-aagaw buhay po ako noong panahon na yon. At months lang pwede na ako mamatay dahil sa damage ko sa atay, abdo. At sabi ng doktor, 2 months, umabot ng 3 months, mas maganda, mas magabilid ka na, sabihin mo na kung dapat mong sabihin, hanggat mayroon ka pang hininga. Salamat po sa Diyos nung makilala ko siya bilang aking tagapagligtas, Panginoon ng aking buhay. Hindi lang binago buhay ko, pinagaling pa ako. Palakpakan natin ang Panginoon. At ngayon ay 60 years old na. Biniyayaan tayo ng Diyos na malakas sa pangatawan. Hanggang ngayon, hallelujah, patuloy sa sports, basketball. Sama ko minsan si Pastor Dave, sama ko sa laro. Pastor Jan, ganun din. Hallelujah. Last year, muntik naman ako maputulan ng paa. Dami sakit, no?
dahil sa diabetic naman. Pero praise the Lord, sa himala ng Diyos, gumaling po yung bumaba na po yung blood sugar ko. So, kumpleto pa rin ang pako hanggang ngayon. Kaya bago kami pumunta mag-asawa po sa Amerika, muntik na talaga ako maputulan ng paa. Ngayon, magaling na ang sugat ko. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang buhay ay maikli. O, di ba? Hindi katulad ng sa lumang taon, sa lumang tipan, maabot ng daan-daan ang buhay ng tao. Kaya sabi sa aklat ng sa James ng chapter 4, hallelujah, na sinabi po sa aklat nito sa Santiago 4, hallelujah, ng talatang 14, sabi sa verse 14, hallelujah, chapter 4, verse 14. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat suma sa inyo ang Espiritu. Hallelujah. Kaya purihin po ang Diyos sa kanyang salita na ating nabasa ngayon, mga kapatid, na sa panahon po natin ngayon, hallelujah, ay isa palang blessings yung makakarinig ka ng mga against o kontra sa paglilingkod mo sa Panginoon. Nalala ko noon, nung panahon na salamat sa Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, na pag tayo ay nakakarinig ng mga salita na hindi natin gusto, napansin nyo, apektado yung buhay. Napapansin yon, yung bigla ka na lang manghihina. Di ba? Kaya sabi ng banal na kasulatan, habang may buhay ka, hanggat tayo nandito sa mundo, lalo na pag tayo'y sa Diyos naglilingkod, may mga kapag-anak, kaibigan, o sino man, kahit hindi mo kakilala, makakapagsalita sa iyo ng hindi maganda. Ibig sabihin, ang mga bagay na yan ay bahagi ng ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, pambagatan po natin ating paksa, buhay. Genesis ng chapter 2, hallelujah, ng verse 7, ay ganito po ang sabi ng salita ng Panginoon sa Genesis ng chapter 2, verse 7. Babasahin ko sa mababaw na pagka-translate bago natin bigyan pansin. Pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok. Hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yan. Kaya isipin natin lagi, kaya ka humihinga ngayon dahil Diyos ang pinanggagalingan. Hallelujah. Amen? Diyos ang pinagmulan. Number 1, ano itong buhay? Tanong mo sarili mo, anong buhay mayroon ako ngayon? Hallelujah. Gaano kahalaga ang buhay na ito? At pag binag-aralan mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, sabi ng banal na kasulatan, para itong halaman or bulaklak, na ito, pag nakakita ka ng bulaklak na sariwa, mapapaamoy ka. Hallelujah, mapapawaw ka. Hallelujah. At masasabi mong napakagandang bulaklak. Subalit habang lumilipas ang mga panahon, yung bulaklak na yan ay malalanta. Tulad ng buhay natin, malalanta. Kaya wag mong sayangin, wag natin sayangin ang buhay natin sa walang kabuluhan. Hindi ka binigyan ng Diyos ng buhay para trabaho lang ng trabaho. Hindi masama magtrabaho.
Kapag alam mo may panahon ka, kahit may trabaho ka na paglingkuran, parangalan mo ang Diyos, pumunta ka sa gawain ng Panginoon. Pag alam mo. Hallelujah. Dahil mayroon tayong obligasyon, mayroon tayong, hallelujah, malaking katungkulan para ang Diyos ay mabigyan natin ng parangal habang tayo'y nabubuhay. Tandaan natin, ang tao nakatira sa magagandang mansyon tulad ng bahay ni Ang, napakalaking palasyo. Bilyones ang halaga ng kanyang pera. At hindi lamang siya, maging sa buong mundo, hallelujah, nakatira sa magarang tahanan. Hallelujah. Ngunit, tandaan natin, hallelujah, mga kapatid, hindi natin alam, mga darating na buwan o bukas, ay ang lahat na nakatira sa magandang bahay, lahat na may magagandang sasakyan, lahat na makilala sa buong mundo, mayaman, mahirap, hallelujah, na tao, iisa ang uuwian natin. Babalik tayo sa lupa. Kausap ako ngayong gabi. Hallelujah. Hallelujah. At yan ang dahilan kung bakit ang Diyos na pinagilingkuran natin ay nagbibigay lagi sa atin palaala na may lumikha sa iyo. May lumalang sa atin. Hallelujah, kung bakit tayo nandito sa daigdig. At yan po ang Diyos. At dahil ang Diyos ang lumalang sa atin, hallelujah, dito sa lupa, ibibilis ka niya. Bibigyan ka ng magandang bahay, at kung ikaw man ay estudyante, makakapag-aral ka, magtatapos ka ng iyong pag-aaral sa kolehiyo, maaaring darating na panahon, maging abogado ka, maging doktor ka, maging arkitek ka, o kaya maging engineer ka, at marami pang iba. Hallelujah! At ikaw ay pagpapalain sa biyaya ng Panginoon, pagagandahin ang buhay mo, ipoprovide lahat ng gusto mo, pero wag mong kalimutan. Mayroon tayong obligasyon sa Diyos. Excuse me. Pasuyo nga ng tubig. Ano? At yan po ang dahilan kung bakit sabi ng Biblia may buhay ka. Hiningahan ang kanyang, hallelujah, mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Hallelujah, thank you, anak. Binigyan ka ng buhay dahil mayroong nagbigay, mayroong nagkaloob. Mayroong nagbigay sa iyo ng buhay. Kaya huwag mong idahilan na busy ka. Wala kang panahon sa Kanya. Dahil ang Diyos kahit busy sa paglikha, kahit ang Diyos ay busy sa pag-provide sa mga anak niya na nangangailangan, neither Kanya nilampasan. Amen? Hindi Kanya binaypas. Ang laging iniisip ng Diyos habang ikaw at ako'y nabubuhay, ang ating kapakanan. Hallelujah. Kaya Lord, salamat sa aking buhay. Hallelujah. Maraming taon, mga kapatid, na dumating ang aking kaarawan. Hindi ako kagaya ng iba. Hallelujah. Ang mga handaan, ginaganap sa mga sikat at kilalang lugar dahil may pera. Pero ako, may handa man o wala, patuloy ko pa rin siya pinasalamatan. Amen. Hindi ko naman sila inutusan na gawin ito sa akin. Mga anak kong nagplano, saka ibang mga kapatiran sa church. Hallelujah. Ako simple lang gusto ko. Mga kapatid, kapag tayo binigyan ng Diyos ng buhay, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sarap ng buhay, air condition ang kwarto, nakakain ng iba't ibang masasarap na pagkain. So, bakit hindi nila naisip na kung ano man mayroon sila, yung kinakain nila, yung blessing mayroon sa kanila, ang Diyos ang pinanggalingan. Hallelujah. Kaya, ang buhay ng tao nakatira sa magarang tahanan ngayon, sa iba't ibang klaseng bahay, bukas, titira na siya
sa ilalim ng lupa. Tatabunan tayo. Tulad nung yung tita ko ngayon tumatawag, ay nung nasa Amerika kami, lagi sinasabi ng hipag ni Mrs., yung balai ko, asawa siya ng bayaw ko. Sabi niya, pag pumunta kami mula doon sa Los Angeles, papunta kami San Francisco, California, pag mag-bus ka, 13 hours. Bilo mo, mula sa Los Angeles, babiyahe kami ng bus, papunta San Francisco, 13 hours. Sabi niya, sabi nung asawa ng bayaw ko, hinatid pa kami doon sa station ng bus. Sabi niya, wag na kayo mag-airplane. Maganda yung sumakay kayo ng bus para makita niyo ang magandang tanawin. Alam mo yung Amerika, hindi kagaya ng Philippines, ang lalaki ng building, mga gusali. Doon, puro mga bundok. Hallelujah. Para siyang probinsyang, malaking probinsya. Hallelujah. Pero ang sarap ng hangin. Itong bilas ko, ang tawag kasi doon, sa hipag ni Mrs. Bilas. Sabi sa amin, mag-ingat kayo. Sabi niya. Pero hindi kami pinabayaan ni Lord kasi ang pinupuntahan namin mag-asawa ay mga churches na kung saan ay pinagkatiwalaan ko ng Diyos na mangaral sa lugar na yon. Tapos pag uwi namin sa Philippines, yung nga, naputulan ng ugat sa ulo. Walang sakit, hindi nakakonfine sa ospital, masiglang katawan, ganyan ang kamatayan, parang regalo na ikaw ay sopresahin. Hello? At ang pinaghandaan, mga kapatid, niya ay yung aking bayaw, yung kuya ni Mrs. kasi diabetic ito. Ang mata, isa na lang, tapos 60% lang nakikita, malabo na. Yung isang mata, plastic surgery na lang. At pinaghandaan ng bilas ko to. Pero hindi niya akalain na siya yung walang sakit ang mauuna. Kaya nakakatakot. Nabuhay ka ngayon, tapos yung buhay mo, hindi malapit sa Diyos. Hindi mo alam na mamamatay ka na pala. Hallelujah. Hindi mo alam na kukunin na pala ng Diyos yung buhay natin. Ako madalas nagmumotor. Nadadaanan ko yung mga nasagasaan ng, ang ba tawag doon sa simento na truck? Ano tawag doon sa ay, yung mixer? Nakakalungkot. Ang ganda ng helmet, mamahalin, nadaganan ng, durog. Saglit lang ang buhay. Yung isa naman, hallelujah, lumusot, tapos naslide, nasagasaan naman ng truck, patay. Ganyan ang buhay. Mga kapatid, kaya kung hindi mo pahalagaan ang buhay na binigay ng Diyos sa iyo, pag tayo namatay, meron tayong accountability. Magbibigay sulit tayo sa Diyos. Kaya magpasalamat ka, nang nagtatrabaho ka ng 8 hours, may overtime pa, magpasalamat ka sa Diyos, may pira ka, may salamat sa Diyos, malakas katawan mo, buong pamilya mo. Salamat sa Diyos, tinaas ang posisyon mo sa trabaho mo. Salamat sa Diyos, answer prayer ka sa panalangin mo. Ang gawin mo na lang, Lord, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Amen? Mahirap na gawin yun, mga kapatid. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kami ni mama mo, kung nung kami ay bata pang nagpapastol, yung gawain ng Diyos na ipinagkatiwala sa amin, talagang hindi namin maiwasan umiyak, hindi namin maiwasan ang ma-discourage. Hindi kami exempted sa problem. Pero sa biyaya ng Diyos, nakakapagpatuloy ako hanggang ngayon. Ngayon, matanda na kami. Malalaki na kayo. Kaya kapag kami kinuha ng Panginoon, at least, nandyan kayo para magpatuloy. Sabi mo sa katabi mo, mamamatay kasi tayo. Sinong walang kamatayan dito? Taas ang kamay. Yung walang kamatayan. Kaya, ano ang buhay? Ang tao, ipinanganak kayon. Huwag mong kalimutan,
ang lahat ng ipinanganak ngayon, bukas, ay pwedeng mamatay. Amen? Kaya salamat sa Diyos, buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya namatay yung hipag ko, maraming magandang alaala iniwan sa amin. Pinasal kami sa Amerika. Libo-libo ang nagastos sa Philippine money para lamang ipasal kami mag-asawa. Hallelujah. Nag-live sa trabaho para idala kami. Hallelujah. Sa lugar na hindi namin panarating. Praise God. Hallelujah. Pinasal kami, libre pagkain. Doon kami nag-birthday mag-asawa. Ginastusan kami, binigyan kami ng mga regalo galing sa kanila. Hallelujah. At talagang mga kapatid, hindi kami pinabayaan. Natulog kami doon. Pag kami lumabas, wala kami sa gastos kahit magkano. Sila ang nagpo-provide. Kaya hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala. Patay na. Hallelujah. Si Ate Olive. Sabi ko, napakalakas. Walang sakit. Hallelujah. Hindi na confine sa ospital dahil naputulan ng ugat. At pagkatapos noon, yung first cousin ko naman sa Amerika, tumatawag, umiiyak. Sabi, Kas, patay na po si Tatang. Inamit ko rin sa Amerika itong tita-tito ko. Kinuwasan ng anak niya para doon sana manirahan. Nung nasa Amerika, nagkasakit-sakit. Binalik sa Pilipinas. Ngayon, ay na-confine sa ospital, 3 linggo sa pressure, tapos inilabas, ngayon nakaburol, kaya kami mag-asawa ngayon ay mga Merkulis o Martes, babiyahe kami papuntang Lawag City. Almost 13 hours din o 11 hours ang biyahe. Dahil i-handle ko ang gawain ng Diyos doon. Sa mga first cousin, mga kabarangay, kapitbahay, hallelujah, na naghihintay po sila para, hallelujah mga kapatid, mailagak sa Panginoon. Hindi yung patay, kundi silang mga may buhay. Dahil yung tito kong ito, nung kami na sa Amerika, lagi niya akong tinatawag na anak. Nakakamiss dahil 5 years old pa lang ako, namatay na yung father ko. Dahil yung isa niyang anak, na pangatlo, panganay, kamukha ko. Kaya mabalapit sa akin yung tito ko pong ito dahil yung kanyang panganay na anak ay kamukha ko. Kamukha ko talaga. Pareho kaming pangit. Ayan, masaya na kayo. Masyado kayo seryoso. Amen? Hallelujah. Kaya sabi niya sa akin, anak, huwag mo pabayaan sarili mo ha. Ang daming miss call, hindi ko nasagot dahil sabi niya, alam kong busy ka. Tapos yung daming miss call na yon, hindi ko nasagot. Nabalita ako, nakakonfine na pala sa ospital. Siguro kayo tumatawag sa akin para humingi ng panalangin. Kaya sabi ko, hindi ko kalain na ganun ang kanyang sitwasyon. Pero praise the Lord dahil kahit papaano, 70 na po mahigit ang edad niya. Na ibig sabihin, may ilang taon na siyang bonus. Kasi ang buhay natin, 70 to 80. Pag naging 71 ang buhay mo, may 1 taon ka ng bonus. Hallelujah. Kaya, marami pa tayong bakbakan, labanan sa mundo. 60 years old ako, si Macy 62. Hallelujah. Hanggat may lakas, hanggat may kaya pang mag-evangelize, mag-ministry, hallelujah, ihandog ang buhay sa Panginoon. Kaya kanina lumod ako, sabi ko, Lord, salamat. Loobin mo, long life pa. Healthy na katawan, ang buhay ko, buong puso kong inaalay sa iyo. Sa panahon nung ako'y kabataan, hanggang ngayon, Panginoon. Lahat yan, sa iyo ko sa iyo ko lamang, sa pangalan mo lahat yan ay, ikaw ay aking pinaparangalan. Hallelujah. Amen? Kaya ang tao ngayon, hallelujah, namamahinga sa kanyang bahay. Ang tao ngayon, hallelujah, ay kumakain sa kanyang tahanan, pero dating ang panahon, yung kanyang higaan ay mababasa mo. Hallelujah, yung rest and peace. Hindi ka na magbubunga nga. Amen? Hindi ka na magagalit.
Hindi ka na magkakasakit. Hindi ka na malulungkot. Sabi mo sa katabi mo, maging payapa na ang buhay natin. Ito din ang araw. Yung manonood kayo television, huwag kayong magpadaya doon. Umiiyak yung kaluluwa, humihingi ng katulungan. Hindi totoo yun. Parang ayaw maniwala, hindi kayo maimin Ang panalangin ko nga sa Diyos loobin ng Diyos, ma-encounter ko itong mga taong ito Hindi totoo yun. Tapos may nadiditik pa nila, nandun sa dulo yung kaluluwa na humihingi ng katarungan. Tapos sabi ng ilaw, tapos umiiyak si kaluluwa, umiiyak mo ng katarungan. Sa Bible, pag ang tao yung namatay, yung katawan babalik sa lupa. At yung Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaluluwa, babalik sa Kanya. At yung ating kaluluwa, kapag wala pa yung judgment, nanatiling tulog. Alam mo ba yon? Ang katawan mo, babalik sa alabok, at yung Espiritu na nagbibigay sa ating katawan, kaluluwa, babalik sa Diyos, yung ating kaluluwa na nanatiling tulog. Ibig sabihin, wala siyang alam sa mga nangyayari sa kapaligiran. At pagdating ng second coming ni Christ, yung mga namatay, sila munang uunahin. At mapalad tayo mga buhay kung tayo marapture. May kausap ako dyan. Kaya hindi totoo. At sino man makarinig ng live na ito, mabahagian ng ating video na nagsasabi, si kaluluwa, kaya may kaluluwang nagpapakita, bata, sa building, sa bahay, naghahanap ng hindi totoo yun. Si Satanas yun. Dahil yung pinsan kong namatay sa Marikina, pagkatapos pinagsamantalahan, tinanggal ang kanyang dibdib, yung father ko, pinatay, kung paitulutan ng Diyos, bumalik yung kaluluwa ng tao. Posibleng hindi mapatay, pumatay sa kanila Amen? Hindi totoo yun. Pinag-pray namin ni Pastor Bernabe. Anong nakita? Babaeng, naman, grabe, maitim. Babaeng maitim. Ano yung negra? Hallelujah. Maitim. Nakaitim na damit. Kumplituhin mo naman kasi salita. Babaeng nakaitim na damit, tapos mahabang. Buhok. Huwag maitim. Hallelujah. Tapos, bumababa sa hagdan. Sabi ko doon sa nakakita, huwag mong katakutan yun. Hindi yun babae. Si Satanas yun, nagpanggap na ba? Nirebuke namin. Hallelujah. Sinawatan namin, wala kang karapatan sa bahay na ito dahil hindi ka karapat-dapat dito. Ang manaramdaman nila, presensya ng Diyos. Amen! Hallelujah! Dami. Mga bulaang grabe. Makikita mo, pag pinag-aralan mo ang salita ng Diyos, makikita mo yung mali, ginagawa na. Lalong nagagalit ang Diyos. Dahil kung may makapagpayapa sa tao, ang Diyos. At walang kapangyarihan ang sino man sa ating mamatay na ang ating kaluluwa ay dadala pa sa mga kapatiran, dadala pa sa mga kamag-anak at magpapakita sa iyo. Sa akin namatay yung kapatid kong pangatlo Nakaburol siya Hallelujah. Sabi ng mga kapitbahay namin sa Cavite, alam mo, Pastor, nakita ko po yung kapatid mong lalaki. Kinausap ko pa nga, tinawag ko pa ang pangalan Lumingon lang, hindi kami pinansin. Yung pala, sabi niya, 2 araw na pala siya nakaburol sa Mandaluyong. Sabi ko, hindi ko kapatid yun. Hindi, siya yun Yung damit na ginamit sa pamburol, kulay blue, at naka-black
kanina, hinahanganan ko ang isang Kristyano, uyak. Pero hindi natulog pumunta sa gawain ng Diyos. Para sa iparamdam. Maraming gumagawa dito sa akin. Hindi ko po alam. Pero ang iba dyan, hindi ko alam. Pero nakikita ng Diyos yun. Masaya ang Diyos. Kapag nakita niya ang lulupad sa sakripisyo. Parang maganda natin ang Diyos. So, yung lang sa palakpakan, hallelujah, ang tahanan. Ang purpose ng buhay ng Diyos na binigay sa atin, para nga siya. Hindi kanya binigyan ng buhay para compromise. Hindi kanya binigyan ng buhay para gawin ang gawain ng mundo. Sabi ni Pablo, hindi natin conform to this world, but be conform the renewing of your mind. That your improve what is that good and acceptable and perfect will of God. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay para mabuhay na kagaya niya. Mabanal, malinis. Hallelujah. Mula bawasikihan talaga naman. Salamat, Panginoon, sa buhay. Hindi pa kami aabot ng isang tao. Hindi po namin alam. Pagdating ng 70, pahina ng pahina ang aming katawang lupa. Hindi na kami kagaya ng aming kabataan na manatili ang lakas. Tulad kami ng damit na kapag bagong bilin, nagniningning ang ganda ng buhay. Ngunit habang tumatagal, kumukupas at nagiging isang basahan. Panginoon, buhay namin tulad ng basahan pagdating na namin. Kaya sa umagang ito, lahat ng pangit sa aming isipan, sa aming pag-uugali, mga pinagpulpusin na ninyo, alisin niyo po sa aming mga patawarin kami sa aming mga kasalanan. At abang inaaral namin ang lahat ito, na may pagpakumbaba, na may pagpapasakit sa iyong kaluluwa. Oh, yes, thank you, Jesus. Oh,
naman sa buhay na kahit maikli ay ikaaray namin buong puso namin ito inahandog para sa iyo. Salamat po sa mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Maging dito sa church, i-bless mo po ang aming buhay. Pagpalain mo po ang aming pista ng katawan. Financial needs, higit sa lahat, ang aming spiritual life. Panginoon, habang nabubuhay, habang may hiningan, patuloy na ikaw ang makita sa aming mga buhay. Sa iyo po, lahat ng papuri pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Talapuran natin ang Panginoon. Ngayon, bago tayo dadako sa closing prayer, Amen. dadako tayo sa mission offering. Every morning, ginagawa po natin yan. Every Sunday pala. Every Sunday ng morning and evening. At don't forget, nag-speaker po tayo mamaya. Hallelujah. Sige po, tayo ay dadako po sa ating mission offering. Hallelujah. Again, vision offering po natin for those who wanted to join the mission na, pero if you're new and you're feeling to support the church, feel free to support the church mission. Mag-mission po sila po sa Arman next week sa Lawa, at hopefully our mission fund will be able to suffice sufficient enough to fulfill the need po ng ating mission trip sa Lawa. Hallelujah. Hindi po tayo maraming. At doon sa mga walang bibigay, huwag po tayo mahiya. Ito naman ay kung sa loob, ating mga ito sa pilitan. Nakikita naman ang Panginoon niya. Hallelujah. Ikaw na lang. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Maraming pong salamat sa matagumpay na gawain, Panginoon. Dalangin po namin ang mission offering, Panginoon. Ikaw ang patuloy na mga Panginoon, sa mga bibigay, pagpalayo sila ng sisig, digdig at umaabot, Panginoon. Ito ay aming sapasalang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At parang nakikiyak. Nakikiyak eh. Kanina, habang nagsisunday school kami, pinakakanta ko lahat ng burin eh. Pinakakanta ko sila lahat. Sino ba lang mga kumanta nila? Si David, tapos sino ba yung maliit na Ashley, tapos si Nicole, tapos si Lanlan, si God. Hallelujah. Sarap na namin sa Kristo kanina. Si Ann. Praise God. Amen? Kailangan tayo tumayo. Hallelujah. Katapos tayo sa ating closing prayer. Praise God. Agad ko. Hallelujah. Sister Iris, ikaw ang pray. Iris, sa ating closing prayer. Salamat po sa inyong pagbati sa akin ng July 2 pa ako eh. July 3 naman si Marie. Sa mga anak ko, sa mga youth, sa inyong pag-amala pa, sa inyong pagpupuhay na gabi. Ako, salamat sa inyo lahat. Diyos na ang bahala, magpala sa inyo. Mamaya, mayroon tayong saluhan. Balik po kayo mamaya. Hindi wala po tayo na mamaya tayo. Ay, mayroon po tayong kainan. Salamat kay Jason, siya nagluluto sa taas. Kaya asahan po ang pagpalit. Ay, mamaya. Anong oras? Alas 3. Hindi yung kainan. Bago mag-train. Ayan, pagpalit kayo. Bago mag-train, dapat nag-train kayo. Kasi kung dumating kayo 5 o'clock, ubus na yung brother Jason nyo. Kaya, nagahan nyo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Sige po ako na lang. Panginoong Yesus, salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa matagumpay na gawain namin bukan sa araw na ito. Salamat din, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, halitin namin, Panginoon, sa aming mahal po, ng Pastor, Panginoon. Salamat, Lord, na ito, nagbibigay sa aming kalakasan sa araw-araw, Panginoon. Panginoon, ingatan mo bawat isa sa aming, Panginoon, sa samantalang pag-iwalay-walay ka. Ikaw, O Diyos, ang manguna, Panginoon, na para magtagumpay ang aming pagdating sa aming bawat tahanan, Panginoon. Wala kami, O Diyos, magagawa kung wala ka, Panginoon. Salamat sa pamutihan mo sa bawat isa sa aming, Panginoon. Sa iyo lamang ang papurit pa salamat. In Jesus' name we pray.